Para sa inyo ba, yung hindi pagpapahintulot nitong same-sex marriage ay isang uri ng diskriminasyon? Oo, discrimination 'yan kasi siyempre kung tutuusin nga nakakapag-threaten din 'yan ng second human right natin na the human right to self-express. Kung tutuusin homophobic din ako dati, eh. Mostly because of the Christian values that my parents have inherited in me. Mostly homophobic naman talaga ang mga Pilipino, dahil lang din sa Christian values. Sa isa po nating nagdaang episode ay may nakapanayan po tayo na panauhin si Mr. Eduardo. Isa po siyang kabilang sa LGBTQIA+ community. Subalit siya ay tutol na mapahintulutan ng batas ang same-sex marriage. Kung interesado kayo na malaman ang kanyang mga argumento, ay maaari niyo po itong mapanood sa aming account o channel. Mag-iiwan na lang kami ng link sa comment section. No? Sa atin pong episode ngayon ay mayroon po tayong panauhin na kabilang rin sa LGBTQIA+ community. At kanya pong titindigan ang kanyang paniniwala na dapat na raw pahintulutan ang same-sex marriage sa ating bansa. Kikilalanin natin siya ngayon, subalit bago natin simulan ang ating talakayan, ako po si Armando Bibay at ito po ang Interrogation Room. Maraming salamat sa pagpapaunlak mo sa aming invitation na makasama ka namin ngayon sa aming programa. At bago tayo magsimula, papakilala ko lang muna sa iyo at sa ating mga viewers ang ating guest host na si Nathalie Bartolome at tutulungan niya ako na magtanong sa iyo tungkol sa ating paksa. No? Bago tayo magsimula, pwede ka bang magpakilala muna sa ating viewers? Hello, ako si PB Dorado, isang cosplayer and SFW creator, and member of the LGBTQ. Okay, may social media platforms ka ba na gustong i-promote? I have Instagram, fee models, and then as for my Facebook page, it's also linked within my Instagram. Bago tayo dumako sa ating pinakapaksa, no, pwede mo ba kaming kwentuhan tungkol sa development mo, if you will, ng pagiging LGBTQIA individual mo, no? Ilang taon ka nung napagtanto mo na ikaw ay isang LGBTQIA individual o isang gay person? At the age of 13, I was starting to question myself. But by then, I started going around communities, asking a lot of questions, trying to explore not only myself but as well as the community itself. And by the age of 16, I finally confirmed myself as a member of the LGBTQ. I am bisexual. Okay. So, pwede mo bang ipaliwanag sa ating mga viewers kung ano yung bisexual? Bisexual, basically, I am attracted to both the male and female gender. That's it. May question lang ako. Go lang. Since sabi mo sa amin is 13 years old ka nung na-question mo yung sarili mo about your gender. And then, nag-16 ka, dun mo nalaman. So, anong age ka na ngayon? I am 19 years old. Hindi pa rin ba siya nagbago? Since pabago-bago, nag-i-evolve nga yung tingin mo sa sarili mo. Hindi naman siya nagbabago. So, At same first, as 16 ka pa din. 16 ka pa rin. Okay. Okay, pero sabi mo nag-start siya nung 13 years old ka? 13 years old. Correct. Bago ka naging 13, ano yung tingin mo sa sarili mo? Yung tingin ko sa sarili ko talaga lalaki. Kung tutusin, homophobic din ako dati. Mostly because of the Christian values that my parents have inherited in me. Ganun lang. Pwede mo ba kaming kwentuhan sa pagiging quote-unquote homophobic mo? Ano yung mga reasonings mo dati bago ka naging isang LGBTQIA individual? Like I said, mostly because of my inherited Christian values from my parents, I've looked at the LGBT community in a low perspective. Kung tutusin, ang tingin ko sa nila ay mababa. Yung iba, kung makikita mo naman sa ibang mga masasabi kong transgender o ano man, mga halos mga prostitute, ginagamit ang katawan nila para ano. Tapos yung iba naman, parang hindi sang-ayon sa Diyos. Ganun. Yun ang tingin ko naman sa kanila dati. Pero sa ngayon, mga tao pa rin naman sila. Bilang mga anak pa rin ng Diyos, kung masasabi natin. Ganun. Okay. Interesting kasi nabanggit mo yung Christian values. Hanggang ngayon ba itinataguyod mo pa rin yung paniniwalang Kristiyano mo? As of now, atheist talaga ako. Pero at the same time,
ginagamit ko pa rin naman ang masasabi kong Christian values, kunwari pagiging mabuti sa iba't ibang tao. Kasi bilang atheist, hindi lang masasabi mong hindi ka believe sa Diyos, hindi ibig sabihin believe ka na sa Satanas o magagawa ng masama. Siyempre, sarili mong gawa din ang papakita mo sa ibang tao kung mabuti kang tao o hindi. Yun lang. Another personal question, no? Ano yung una mong na-realize o una mong na-discover sa sarili mo? Yung pagiging miyembro ba ng LGBTQIA o pagiging atheist? Sa sa pag-alala ko, mas nauna talaga yung pag-discover ko sa sarili ko sa pagiging bilang LGBTQIA bago ako napapunta sa pagiging atheist. So, since galing ka, nag-transition ka sa paniniwalang Kristiyano, gaano kahirap o naging madali ba para sa'yo yung pagtanggap mo sa sarili mo bilang isang bisexual? Kung tutuusin talaga, mahirap eh. Lalo na't dahil Christian-oriented talagang Pilipinas ngayon. Kasi kita mo naman, di ba, mostly homophobic naman talaga ang mga Pilipino. Dahil lang din sa Christian values. Pero at the same time, medyo na gano'n din. Kita naman sa henerasyon na yun, nagiging open-minded na din sila. And naging, it feels better na in this generation compared sa dati, where hindi ko na talaga feel welcomed. Kahit kung lumabas man ako, kahit nag-open up ba naman ako sa topic na yun, biglang bumurahin ako o sasabihin, hindi ako parte ng Diyos, dapat hindi ko mahal ang Diyos, kung ganun man. May question lang. Go lang. Ang sabi mo kanina is 13 ka noon. Mhm. Ano yung nagtulak sa'yo na masabi mo na, ay, ganito ako, part ako ng ganito? Ang awkward to sabihin, pero sa totoo lang, nagkaroon akong crush dun sa isa kong kaibigan na lalaki. Di man talaga siya kaibigan, mostly parang kaklase lang din talaga. Pagkatapos nun, nag-question ka na din talaga sarili ko kung ganun ba talagang tingin ko sa kanila o parang close friend lang. So, nag-research na din lang din ako kung normal ba ganyan o hindi. At doon ko na din na-discover yung LGBTQ. At sa nakita ko naman sa research ko, mga close din sa mga nararamdaman ko. At yun. Medyo unclear. So, nagka-crush ka dun sa guy. Hindi ba feeling mo na, parang na, parang okay lang yung ano niya, yung looks niya, gano'n, naggagwapuhan ka lang. Paano mo nasabi na crush mo agad siya? At first, yun din ang naisipan ko. Pero as time went by, na-realize ko din na parang same feeling siya as pagiging crush ko sa isang babae din. Kaya yun, pinagkumpara ko din sa pareho. At doon ko na din na-conclude kung paano, kung ano talaga ako. Kung ano man talagang tingin ko sa sarili ko. Sige, bago pa tayo dumako dun sa mga kasunod na tanong, dahil nga nabanggit mo na dati ang tingin mo sa sarili mo, lalaki ka, straight ka na lalaki, tama? Plus, idagdag pa natin yung pinanggalingan mo na Christian beliefs dati, di ba? May mga ginawa ka bang paraan dati na para pigilan na tanggapin yung sarili mo bilang isang bisexual o agad-agad mo siyang tinanggap sa sarili mo? Hindi ko man, masasabi ko naman, hindi ko naman talaga siya agad-agad tinanggap. Kung tutuusin nga, dasal pa rin akong dasal, pumupunta pa rin ako sa mga simbahan. Tinatanong ko din sarili ko, pati din ang Diyos, kung bakit ganito ako. Pati nga din, yung pare sa church, tinatanong ko din siya, kung tutuusin. At pag Pwede malaman ko anong sinabi sa'yo nung priest. ang sabi sa akin ng priest mismo, surprisingly, hindi naman siya homophobic o very open-minded naman siya. At doon din nag-start sa dahil din sa kanya, doon nag-start ang pag-accept ako sa mga community members ng LGBT. Kasi ang sabi niya sa akin, lahat naman tayo ay magkatulad sa Diyos. Lahat tayo ay magkatulad lang sa tingin ng Diyos. Mahal pa rin tayo ng Diyos kahit ano man tayo. Ipo-forgive naman din tayo ng Diyos kahit anong gawin man natin. At yun lang. Nabanggit mo kanina na nagsimula yung discovery mo sa sarili mo nung nagkaroon ka ng gusto o nagkaroon ka ng crush na lalaki, no? Nagkaroon ka ba ng romantic relationship? With a guy. As of now, I've had 2 exes with a guy. And I can fairly say, nagustuhan ko naman talaga. Pero dahil nga ex, meron kaming hindi ganun ka-compatible. Hindi naman related sa kung ano man kami, gender, gano'n.
Pero yun naman talaga. Nagkaroon naman talaga akong romantic relationship with a guy, and doon ko lang masasabi. How about sa women? I've also had a relationship with women. Kung tutusin, parang 2 o 3 lang din. Kung tatanungin niyo, mas prefer ko talaga lalaki. Mas prefer ko talaga lalaki kumpara sa babae. Sabi mo kanina is bisexual ka. And then, sinabi mo now na mas attracted ka na sa guy. So, nagbago pa rin ba yung gender mo nun? Or bisexual ka pa rin ngayon? Bisexual pa rin ako. Syempre, bisexual pa rin naman ako. Nagkakagusto pa rin naman ako sa mga lalaki, tsaka nagkakagusto din ako sa mga babae. So it's just that mas preferred mo. Kung papipiliin ka, mas gusto mo. Mas prefer ko talaga. Pero it doesn't mean na hindi ka na na-attract sa women. Okay, that makes sense. Ngayon, dahil napuntahan na natin yung usapang pakikipagrelasyon, pinangarap mo ba na maikasal? Especially dito sa ating bansa. Dito sa aming bansa, oo. Kasi, pero dahil sa sitwasyon ng Pilipinas na yun, halos ang dami talaga mga member ng community nagre-resort talaga sila pumunta lang sa ibang bansa para lang magpakasal. Kasi dito talaga halos walang chance o walang posibilidad magyari yun dito. Pero if ever open ka sa possibility na pumunta sa ibang bansa para magpakasal, Open naman ako. gaano ba kahalaga para sa isang LGBTQIA individual yung kasal? Fundamentally, ang pagkakasal kasi ay pag-recognition ng pagmamahal ng isa't isang tao. So, pag nakita ng iba't ibang tao na kung na-recognize na nila ang pagmamahal ng lalaki sa lalaki o babae man sa babae, matitingin nila, totoo naman talaga, pagmamahal naman talaga yun. Di walang ibang maliswang tingin. Pagmamahal pa rin. Yun naman talagang purpose ng pagkakasal. Okay, legally speaking, sa palagay mo o sa paniniwala mo, ano yung mga pribilehiyo o karapatan na hindi natatamasa ng mga same-sex couples na hindi kasal? Kung hindi pagre-recognize ng pagmamahal sa isa't isa, magkakaroon din ng visibility din syempre sa mga iba't ibang miyembro ng LGBTQ. Hindi lang mga couples mismo, kundi mare-recognize din na tao pa rin sila. May feelings din silang pagmamahal, may emotion din sila, iba pa. Yun ang isang benepisyo nun. Kasi sa kita ko naman sa community talaga na yun, halos hindi kami visible kung tutusin. Kahit anong sigaw namin, anong protesta namin, kahit anong protesta namin sa SOGI bill, same-sex marriage, hindi kami kung tutusin naririnig. Ngayon, sa palagay mo, dahil nga nabanggit mo na yung same-sex marriage na matagal nang ipinaglalaban ng community ninyo ay hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa rin pinahihintulutan. Para sa inyo ba, yung hindi pagpapahintulot nitong same-sex marriage ay isang uri ng diskriminasyon? Discrimination yan. Kasi syempre, kung tutusin nga, nakakapag-threaten din yan ng second human right natin na the human right to self-express, human right to free speech. Kasi kung hindi mo pwede ipakita ang totong feelings mo sa isang tao, totong expression pa ba talaga yun o free speech? Kasi parang hindi naman talaga, di ba? Kasi kung tutusin, kontrolado na yun. Pag pinagbabawal ka na ipakita yung totong feelings mo sa isang tao, kaya kung tutusin, dapat talaga ipasado yung same-sex marriage. Kasi kung hindi, nakaka-threaten din kasi sa human rights ng isang tao. At yun nga, kakasabi ko lang din, pag walang same-sex marriage, nate-threaten din yung free speech tsaka self-expression ng tao. Okay. So, basically, agree ka sa same-sex marriage. Agree ako. So, hindi kasi legal yung same-sex marriage dito sa Philippines. Legal lang yung same-sex relationship, pero hindi legal yung mismong marriage. Sabi mo kanina is very religious ka, di ba? Anong masasabi mo naman since very religious ka, sabi ng iba is labag daw yun sa paniniwala sa Diyos. Ang masasabi ko sa nila, di sila nakikinig sa Diyos. Sorry kung nakaka-offend naman sa ibang viewers, pati din sa inyo, syempre sa mga hosts. Pero, ayun nga, tinuruan tayo ng Diyos magmahal ng isa't isa, love one another, at iba pa.
tumingin tayo sa iba't ibang tao kung paano natin gusto tumingin sa sarili natin. Kung tingin natin sa ibang tao ay masama, call girl, prosti, masamang tao, devil, ganon. Eh di, yun ang parang ganon din ang gusto mong makita din sa iyo. Parang ano lang, ang tawag din yung golden rule, parang eye for an eye, ganon. Actually, yung question ng religion parang hindi gaanong applicable sa kanya kasi atheist siya. So hindi siya nag-uphold ng kahit anong religious beliefs. Tama? Yung atheist kasi hindi believe sa Diyos. So, kailan mo na-discover yun? Kasi sabi mo kanina is very religious yung family mo and ikaw. Kailan mo na-discover na nagbago rin yung religion? Na-discover ko kung atheist ako, parang 17 or 16 years old din ako. Pero hindi ko masasabi. Kasi nalaman ko lang din atheist ako dahil nga mostly religious trauma din, kung tutusin. Dahil lang doon nag-split away na talaga ako sa religious beliefs ng pamilya ko. Pero ayun na nga. Pero like I said nga naman kanina, dahil lang atheist ako, hindi naman ibig sabihin na nagagawa ako masama o ano man. Ako pa rin ako. Choice ko pa rin naman Understandable naman yun. Actually, yung sinabi mong religious trauma, medyo interesting siya, no? But hindi natin siya pagtutuunan ng pansin dito sa ating episode dahil ang topic natin ay same-sex marriage, no? Pero maybe in the future, pwede nating pag-usapan. Ngayon, sa ating nagdaang episode, meron kami naging panauhin na kagaya mo na membro rin ng LGBTQIA+ community. Iginiit ni Mr. Eduardo na kung nanaisin talaga ng mga same-sex couples na magsama, no, hindi na raw kailangan na ito ay gawing same-sex marriage, no? Dahil ayon sa kanya ay ang marriage daw ay sagrado, no? Hindi daw ito angkop sa paniniwalang pangrelihiyon, lalo na raw at ang ating bansa ay isang bansang ang pinakadominanteng paniniwala ay yung ang paniniwalang Kristiyano, especially yung Catholic Church, di ba? Ngayon, para sa kanya, kung gusto daw talagang magsama ng mga same-sex couples at gusto nila na kilalanin daw sila ng batas, sa halip na same-sex marriage, ba't hindi na lang daw same-sex civil union ang dapat na ipinaglalaban? Anong masasabi mo dun? Sa parinig ko naman, mas madami talagang benefits kapag same-sex marriage talaga mismo, imbes na union. Kapag yun nga, halos hindi pantay-pantay. Kumpara sa marriage, syempre pantay-pantay. Tsaka kung tutusin, kung sa ibang bansa, gumagana naman yung walang malismang nangyayari, bakit hindi dito pwedeng magyari dito din sa Pilipinas? Kung nagana naman ng lalaki sa babae, bakit hindi lalaki sa lalaki o babae sa babae, di ba? Kung mahal ng taong tao, edi yun, wala namang masama, di ba? Wala namang masama sa pagmamahal ng isa't isa. Whether lalaki ka man o babae man. So, agree ka dapat na marriage tawagan, hindi civil union? Okay. So, kasi ang civil union is, may benefits din naman siya, pero hindi siya totally tinatawag na marriage kasi limited. Limited lang siya. Tapos, so, kung civil union man, parehas lang naman din siya kasi nga legal contract naman siya. Pwedeng sa inheritance, meron ka din, sa hospital visitation, and benefits. Bakit kailangan pa marriage? Di ba nga sa marriage, edi accepto ka din ng pamilya. Kung civil union lang, may times din talaga na hindi ka accepto ng pamilya. Ano pang point ng pagmamahal mo sa isang tao kung hindi ka din pala accepto ng ng pamilya niya, di ba? Ano pang point ng pagiging parte ng pamilya niya kung hindi ka naman din accepto ng pamilya niya? Okay. Pero Phoebe, naiintindihan mo ba kung bakit hirap na hirap tayo na ipasa sa Pilipinas yung same-sex marriage? Halos na nakikita ko naman, mostly naman talaga sa related talaga sa religion, tsaka yung pagka-close-mindedness ng mga tao nowadays. Pero as of now, nakikita ko din naman talaga nag-improve na din ng mga tao na yun, lalo na sa bagong generasyon. Well, actually, tama naman yun, no? Dahil nga sabi ko nga kanina, yung pinaka nangingibabaw na paniniwalang pangrelihiyon dito sa ating bansa ay yung Kristyanismo.
na alam naman natin na hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa gaanong tanggap no, yung pagsasama ng magkapareho ng kasarian. Pero isa pa kasi sa nagdadagdag o nagpapakomplikado ng pag-aaproba ng same-sex marriage ay yung family code. No, yung Article 1 of the Family Code which states that Women and men lang dapat ang nagsasama. Ang sabi nila is, yung natural law lang daw yun, na parang women and women is for reproduction. Anong masasabi mo doon? Kung ganun, parang same lang din as abortion tsaka divorce kung tutusin. Hindi naman required naman talaga dapat na lahat ng tao same-sex marriage naman. May choice ka pa rin naman talaga maging sabi nating lavender marriage, straight marriage, ganun. Hindi naman talaga lahat ng tao pag na-aprobahan ka agad yung same-sex marriage, hindi naman lahat hindi naman lahat magiging same-sex, hindi naman lahat ikakasal na sa parehong sex, di ba? Meron naman din mga ibang tao, syempre may gusto din mga gusto pa rin sa lavender marriage. Syempre mga cisgender tao, mga heterosexual, mga cisgender. Hindi naman natin i-force sila maging LGBT, di ba? Hindi naman natin i-force sila maging same-sex marriage. Kaya nga lang, total na pag-usapan natin yung family code. Ang family code kasi ay merong definition ng marriage. At ang definition ng marriage ay isa itong special contract of permanent union between a man and a woman. Yun ang clause na nagdadagdag ng conflict dun sa same-sex marriage. Kasi ang same-sex marriage, from the word itself, same-sex. While ang definition ng family code ay man and a woman. Kaya kapag inaprobahan ang same-sex marriage, magkakaroon ito ng contradiction sa family code. So what we are trying to say here is that para maaprobahan ang same-sex marriage, merong kailangan gawing amendment dun sa family code, which is may mga legislative procedures na kailangan pa siyang pagdaanan, which is alam naman natin na hinaharangan ngayon, no, pagdating sa legislation. Yun yung dahilan kung bakit hanggang sa kasalukuyan na hirap na aprobahan yung same-sex marriage, no? Naiintindihan naman siya, di ba? Now, just for the sake of argument, no, na napahintulutan ng batas ang same-sex marriage, sa tingin mo ba dapat rin itong i-impose sa mga religious organizations? Sa alam ko naman talaga si ex-Pangulong Rodrigo Duterte, sa gusto niya naman, 'di ba, separate ang church pati government. Para sa akin naman, mas okay 'yun kung tutuusin. Mas okay maging separate yung church body pati government body. Kasi syempre, hindi man tayo lahat Kristiyano, hindi man tayo lahat Muslim. Kaya kung gobyerno, para sa tao 'yan. Kung sa church body, para sa mga Kristiyano 'yon o sa kung anumang religion ng tao. Di man, kung ganun din, kung lahat tayo Kristiyano o lahat tayo i-force maging Kristiyano, again, mag-aano din yan sa human rights natin na ang tawag doon, freedom of religion, kung pwede natin pilitin ang anong religion natin. Okay. So para sa'yo, matatanggap mo na kung sakali mang-aaprubahan ang same-sex marriage, matatanggap mo naman na hindi kayo makakapagsagawa ng mga church weddings? Sometimes expected na din kasi yun kasi syempre may mga ibang pamilya din naman kasi na magkaibang religion. Kunwari, INC, tapos Kristiyano, tapos ganun. Di ba? Tapos meron nga din meron din ako makakilalang mga hindi din relihiyosong tao, masasabi kong atheist din, nakipag-married din sa mga, ang tawag doon, sa mga relihiyosong tao. And kahit sila, ginawa din lang yung iba, ginawa lang church wedding, tapos yung iba, ginawa lang din civil wedding. Nasa choice pa rin naman yun ng tao kung gusto pa rin nilang church wedding o hindi, syempre. Kasi sa tingin ko naman sa church wedding, mostly ceremonial naman talaga siya. Di ba? Okay. So para sa iyo, kung darating man yung panahon na pahihintulutan ang same-sex marriage at hindi ito papayagan, o what I'm trying to say is may mga religious organization na tatanggi na magsagawa ng same-sex marriage, hindi mo na ito ituturing na diskriminasyon.